Na naman, kumusta ang naging biyahe mo papuntang trabaho or kung saan man? Ayan ha, question of the day 0919-278-3000. Na traffic ka ba? Ako Diba? hindi. Back to reality. Ikaw Pero buti hindi, swerte mo ha. Ako Mondays medyo usually lang. Mondays Oo. na mga mid-morning medyo wala na yung traffic. Tsaka na. medyo hindi ka na sumabay sa rush hour. Oo. Ayan, share niyo po sa amin. Tsaka, how was your weekend? Yan. Makisali po kayo sa aming talakayan. At syempre ngayong umaga, dahil nga po sa sunod-sunod na naman po yung mga sorry and sad to say, yung mga sakuna po sa ating bayan na expected nga naman daw dahil tayo ay talagang nasa Pacific Ring of Fire, yung pag-aalboroto po ng ating mga bulkan, yung mga lindol, at recently nga itong landslide or itong nangyari sa Cebu kung saan sila ay nabaon sa sandamakmak, kagabundok na basura. So, pag ganitong mga klase ng disaster, ano ba yung mga una mong gagawin? Okay? Ano ba yung mga safety and emergency, kumbaga, preparations Protocols na kailangan mong gawin? So, syempre, pag ganitong may mga pangyayaring sakuna, tulad nga ng mga nabanggit po natin, kasama natin walang iba kundi ang ating KOTD kaserbisyo of the day. Syempre, ang emergency and disaster expert. Pakilala po natin siya, ha? May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day. Kasama po natin via Zoom, walang iba kundi si Dr. Ted Esguera. Magandang umaga, Doc Ted, and Happy New Year po sa inyo. Happy New Year. Hi, Happy New Year. Mayong buntag, naigbag na aldaw, mayong aga, marhay na aga, maupay. Yan. Wow, galing. Thank you, dapat thank you, meron Doc, tayong ganyan every lahat na ng dialects sa Oo. Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre. Well, Doc Ted, unfortunately medyo masalimuot na naman yung ating topic dahil nga sa mga evacuation nga ngayon, yung nangyayari nasa alert level 3 ang bulkang Mayon. So sa mga ganito pong klase ng sitwasyon, ano po ang inyong unang paalala sa ating mga kababayan na nakatira malapit po dyan sa bulkang Mayon? Sa paghahanda kasi, no, meron tayong tinatawag na tatlong phases, yung bago mangyari, yung habang nangyayari, at natapos na. So, hindi ibig sabihin na ang bulkan, kasi yung bulkang Mayon, active volcano siya, pero hindi siya yung very tremendous na katulad ng Taal na maraming tinatapon na malalayo. Siya, nag-iipon sa itaas. Ang malaking problema lang natin dito sa Mayon, pag mayroong tag-ulan na matindi at haakutin niya yung mga lahar at yung mga kung anong debris nandoon, yun yung nagtatabon ng community sa ibaba. No? So, ang gagawin ng ating mga kababayan na around sa Mayon, kasi alam niyo kung titingnan natin yung history ng Mayon, ang isa doon yung Kagsawa. Yung Kagsawa, natabunan talaga na yung lahar. Resulta yan sa mga naipong deposits sa ibabaw and nagda-downslope. Kaya baga, napaka-fertile ang lugar around Mayon area. So ang gagawin lang natin, no, kasi narinig ko kanina yung in-interview si Governor. So maganda yung ginawa nila na inaabisuhan ang mga taong nasa danger zone. Kasi itong Mayon, very unique kasi meron tayong mga danger zones, no, yung mga alert level. Katulad ngayon, naka-alert level 3 tayo. Ang ibig sabihin po noon, merong increased tendency towards hazardous eruption. It might not be yung ballistic na malayo, pero yung deposit ng magma at nandun sa crater na palaunan, yun yung bumababa at nagtatabo ng community. So, nagrarandom lang yan kung yung nasarahan ng gali dito, baka dito siya bababa sa kabila, baka papuntang, sabihin natin papuntang Ginubatan area, no, mga ganon. So, sa alert level 3, ang gusto natin na mangyari sa mga kababayan natin ay makinig sa abiso ng gobyerno upang sa gayon yung ma-define ang ilan yung tinatawag nating danger zone. Kasi sa level 3, mga around 8 na yan, no? Kilometer radius area na kung saan kailangan mag-ready na yung mga tao pag nasa 8 kilometer. Sa 6 kilometer, yun na po yung tinatawag nating danger zone. We are not allowed to doon titira or
magstay ka doon dahil meron kang farm or mag-tend ka ng animals. Pinagbabawal na po yan. So, kailangan po makinig tayo sa abiso ng gobyerno, makikinig sa programa ninyo, at yung typical na ginagawa natin, yung maghanda tayo ng mga emergency kit. Okay? So yung emergency kits, maraming laman nun. Una, syempre, may tubig, listahan ng mga emergency numbers, first aid kit, at kailangan dahil around volcano tayo, samahan nyo po ng N95. Hindi po pwede ang surgical mask. Okay? Kailangan N95 kasi ang surgical mask, lulusot pa rin yung mga ash. At saka, kailangan yung ating ash protection kit, no? N95, tapos goggles. No? Kung mapansin niyo ako, parang semi-goggles to. Importante po ito kasi pag nag-downwind, pag nagbuga ng abo, tapos nag-downwind sa iyo, pag pumasok po sa mata yan, napakasakit po niyan kasi matatalas po na these are microparticulates na pag tumama sa iyo, matalas, hinuhugasan. Usually kasi pag kinuskus natin, magkakaroon tayo ng abrasion sa sclera natin. At the same time, yung mga vehicles ninyo, i-ready ninyo. Ibig sabihin, lalo na yung mga intake, kasi pag pumasok sa intake yan, mag-choke yan. Pangalawa, ingatan natin na yung air conditioning, pag ginamit natin, wag natin gamitin kasi baka mag-choke ulit yung pag pumasok sa ilalim, lalo na pag naabutan tayo ng grabing lahar. No? At yung mga hayop, kung sa tingin natin na sa margin na tayo na kailangan ilipat na po natin as early as now. Wala naman pong pangit kapag nag-preemptive tayo. Yung mga matatanda, yung mga babies, yung may kapansanan, yung mga animals natin. Isang magandang practice ng Albay ay meron silang mga animal shelters for livestock, no? Mga baka, kalabaw, kabayo, baboy, mga ganun. Meron sila, yung government, merong allotted na shelter. Opo. Pag inabutan naman tayo, makinig pag inabutan tayo ng pagsabog, makinig sa abiso ng gobyerno kung saan kayo evacuate. Ang evacuation po sa Mayon ay medyo malawak. Kasi pag meron kayo evacuation doon sa area na yon, defined. But the problem is nag-downwind. No, depende kung kailan siya sumabog, kung habagat or amihan. Nag-downwind doon, meron pong designated evacuation ang ating provincial disaster risk reduction ng Albay. Tapos, yung mga iba naman na hindi direct, dalawa po pwedeng gawin natin mga kababayan natin dyan sa Albay, no? You can shelter in place. Kung hindi talaga kayo direct, tapos sarahan nyo lang yung mga bintana, kung pwedeng i-tape ninyo, ang tawag doon shelter in place, meron kayong ipon, meron kayong tinatawag na shelter in place kit, no? Tapos, you wear the mask, and at the same time, kung kayo naman talagang maabutan, hindi maganda yung forma ng langit dahil maraming abo, hindi natin hinikayat mag-drive. Kasi baka lalo doon kayo maipit. And bantayan po natin lahar kasi kung titingnan po natin yung angle of slope ng Mayon, very steep. Pag sinabayan tayo ng malakas tag-ulan, sirit-sirit din po yung mga debris coming down the slopes. So we have to note on that, no? Kukuha ng abiso sa gobyerno kasi may mga overwatch po ang ating PDRR kasama yung PBOX para makita nila nasaan yung bagsakan ng At night, napakaganda tingnan yan ninyo, no? Yun Pero nga those- daw, marami nga turista Those things that flow down this is very dangerous. O yan, ganda tingnan. Tapos nawala. Maghihintay lang yan ng malakas na bagyo o ulan. Yung nahulog na yon, Bababa. ibabagsak kung saan community Opo. nakabagsak yung parang dila ng apoy na yon. Doc Ted, Maiipon yun. Yes po. Doc Ted, good morning, Mix Busos po ito. No? Given that event, in that extreme event, sabihin po natin maglahar, pagdating po sa evacuation, meron po bang certain, kumbaga, ground clearance, height requirement ang mga evacuation centers? Yung mga vehicles po natin na i-elevate natin sa mga mas matataas na lugar. Kasi syempre, hindi naman po ito tubig nadadaloy lang sa mga drainage Magiging solid to once it hits the ground. Yeah, agi ako dyan, Mix, no? Una, wala po tayong template na merong unique evacuation center configuration ang Albay. Ang binibigyan lang natin ng ang buong Pilipinas, no, as much as possible, yung mga nakita nila sa hazard mapping na categorized as green na hindi free from flooding, no. Kasi itong lahar babagsak to kung saan may mga depressed areas, no, geologically. So, wala pong naka-abiso. Kahit pa sabihin natin naka-elevate, pag bumagsak taga yung lahar, hindi yan tubig. Halo-halo yan ng mga boulders, ng mga buhangin bato. Aawasin ka talaga. If not, tatapunin ka.
So there's no use of if it's elevated or what. Ang kailangan lang natin, kung meron katulad ng kung nasa Legazpi tayo, pag umakyat ka sa papuntang airport doon sa Daraga, elevated area yon. Baka maganda makahanap ng isang clear area. Pwede tayong gumawa ng isang evacuation area. So kailangan po ang evacuation area around Mayon must have redundancy. Kasi sabi ko sa inyo, hindi lang naman one way highway ang pagbagsak ng lahar ng asphalt. It can go depende saan ang hangin, depende ano yung open gully. Pag sinabi kong gully, yun po yung biak ng Mayon at doon po maiipon yung lahar, no? Hindi naman siya naiipon sa southwest or sa northwest or what. Depende kung saan unang nauka, doon siya mag-iipon. At pag naipon siya doon, binuhusan ng malakas na ulan, kung ano yung community na pabagsak doon sa lugar na yun, yun po yung matatabunan. No? Katulad sa Santo Domingo, na nagturo po ako doon, nag-drill kami, doon sa lupa na nag-drill kami, marami pong taong namatay sa ilalim noon dahil sa yung eruption. There was also like, that happened last 1991, sobrang matagal na, nandun pa ako talaga mga tao na tamaan sa ano, kasi hindi pa enhance yung ano nila. So, Opo. wala po tayong definite na saan. Kasi kung titingnan mo, gusto kong mag-bird's eye view kayo, ang Mayon, flatland po halos ang nakakapaligid dyan kasi tuloy-tuloy po siyang bumubuga. Tapos umaawas po siya sa south, sa north, sa east, sa west. Depende kung saan. Kaya po nagiging flatland, nagiging fertile area. Since Ayun. Mayon is always active, talagang magpe-perfect cone siya, no? At ganun ang mangyayari niya for the next thousands of years unless for freak reason magkakaroon talaga ng massive eruption like supervolcano, pwedeng masira siya and then there will be a change of topography. Pero sa atin ngayon, Parang ang ano gagawin na lang po natin- yun ang gagawin lang Panghuli natin, na yun abiso Oo. lang na ready to evacuate, we have to ready ourselves kasi merong history na nagtatabon talaga siya ng community. Hindi lang tao, community po talaga tinatabon. Bumabaybay siya sa ilog, pwedeng mamatay na yung ilog, ang ilog magre-route, baka magre-route doon na sa bahay mo ang ilog, it can happen in that vicinity. So ganyan po ang ating topographic adjustments when we are around an active volcano na nag-erupt slowly, pero ang lahar, it keeps on going down depending on the presence of rain and what. No? So yun po yung Ayun, forma natin depende sa nga. Kaya Albay. pala perfect yung cone niya at saka ganon, may reason. Kasi po, for example, pumunta naman tayo sa Taal. 'Di ba? Na parang nagkaroon ng mild Yun nga lang pagbubuga this Nung 2020, weekend. this weekend, pati nung Oo. 2020, di ba, na Yes. umabot sa Metro Manila. Ito naman ay surrounded by the lake. Mhm. Hindi ho ba? So ano Oo. naman ang reason ba't naging ganun yung topography? Kasi yung sa Mayon, in-explain nyo sa amin ito na mga Taal, kasi sinasabi, it's a volcano within a volcano. Ano bang ibig sabihin totoo po noon, yan. Doc Ted? Ganito po yan, Migs and Ninya. No? Sige, atras natin for thousands, even millions of years. Magpapasalamat po tayo sa volcano. If not for earthquakes and volcanoes, wala po talaga tayong lupa. Siguro nag-uusap tayo ngayon nasa ibabaw tayo ng tubig. Volcanoes erupting from under the sea, it forms islands. No? Like what happens in some islands in Indonesia, like in Hawaii. Hawaii is a typical example ng volcanic eruption naging islands of Hawaii. So, yung Taal was a supervolcano, sabi nila. Tapos, that is still active. Yung crater niya, after some time, may trapping of whatever, kasi sa ulan, nagkaroon ng lake at nagkaroon ng buhay sa loob ng lake. But there is also, because it's an active volcano, lumuluwa siya. Kaya nag-form siya ng little island inside the crater. Nung unang panahon, wala pa tayo eksaktong science, wala pa yung mga matitinding sensors and scientists sa ating people. Parang, it's just okay. No? So, we started inhabiting in that island. Until Phoebus was telling us, and for some bad reason may nangyari, kaya na-evacuate natin. Ganun ang nangyari. So, it's an active volcano, but ang problema sa kanya, hindi siya katulad ng Mayon na nagbe-vent out. Parang po ang taong hindi nagbe-vent out ng galit, pag nag-burst yan, warak talaga. Nako, Oh. nako, yan yung parang sinasabing Kumbaga, nasa loob ang kulo. Parang sa Kanlaon din, di ba, na ang tagal-tagal ring hindi, di ba, walang nangyayari. activity. Tapos bigla ngayon, nagaganyan. Oo. Kaya Yeah, natatakot totoo po yan. sila kapag bigla daw sumabog, di baka
grabe. Opo. O, ganun rin pala sa Taal. Ang sinasabi nyo, Taal is something like that. Although, wait lang po ha, meron lang po tayong flash report, report. Doc Ted. Kunin lang po natin ang balita mula kay Marlene Pajernos. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Migs at linya kinumpirma ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo na 2 opisyal ang sinibak sa pwesto ng pamunuan ng pambansang pulisya kaugnay sa insidente ng pamamaril ng isang pulis sa 3 nitong kabaro at isang sibilyan sa Sibulan, Negros Oriental noong Biyernes. Sa ulat, sinibak sa pwesto ang Provincial Director ng Negros Oriental Police dahil sa command responsibility, habang gawa-gawang report naman na isinagawa ng Deputy Chief ng Sibulan Police tungkol sa insidente ang nag-meet siya ng kanyang pagkakaalis sa pwesto. Nakasaad kasi sa kanyang isinumiteng report na may nirespondihang insidente ang mga biktimang pulis, pero lumabas sa investigasyon na nakikipag-inuman naman ito sa sospek nang mangyari ang krimen. Samantala, inialis naman ng PNP ang gulong away dahil sa babae ang krimen at bagkus ay nilinaw na dahil ito sa impluwensya ng alak. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Alright, maraming salamat Marlene Pajernos. Balikan po natin ang ating emergency and disaster expert na si Doc Ted Esguera tungkol nga po sa mga safety tips kung paano po natin maiwasan na tayo ay maapektuhan sa mga ganitong klase ng kalamidad tulad nga po ng nangyayari ngayon sa Mayon Volcano, Taal Volcano at saka sa Canlaon. Okay, Doc Ted, kanina sinasabi mo, you were talking about the super volcano. Ano ba ang super volcano? At masasabi bang itong Taal, Mayon, Canlaon ay mga super volcano? Hindi po. Yung tawag natin, yung Taal, they said na it was, kasi Dati ay... categorize nila Opo. yung Taal, kasi meron siyang capability, na meron silang mga tinatawag na parang BEI na abot ng 8. So, pag it can eject ilang cubic, kalimutan ko yung mga parang cubic kilometers of materials, So, ganun katindi. They will classify. Medyo technical yon. I cannot really recall. There is a category. There is even a suspicion yung ating Laguna, Dibay. Yung Laguna was a super volcano daw. Oh. So, gusto ko pang i-verify, Opo, kasi opo. sabi ko sa inyo, Connected yung sa Luzon- Taal? O iba pa? Well, under the earth na hindi pa natin napuntahan. There is like Parang connectivity, journey to Kasi the syempre, center of the earth. meron- Sige po. inner core, outer core, siyempre may mga molten materials doon. And those molten materials, they will go out. They tend to go out because the earth sa cosmos, it adjusts to the cosmic elements also para yung to become a vegetative planet, meron siyang temperature adjustments sa sarili niya. Parang tao. Oo. May thermoregulation mechanism. Ganun din po yung mundo. Kaya siya na-categorize na vegetative planet. In relation to the star, na vegetative star which is the sun. Kailangan kasi may saktong star, may saktong planet para magkaroon ka ng vegetative or pwedeng i-inhabit na planet. Not all Oo. planets can be inhabited because there's always a relationship Kaya- between cosmic elements. No? Opo, buhay So, na buhay kasama ang doon- ating Earth. Yeah. So we call it the vegetative planet. Okay. So mag-a-adjust siya. Pag sobrang init, mag-a-adjust siya kusa sa ano. Kaya nga alam nyo, in the Tama ba yun pag philosophical- nagalit na sa mga humankind? Ayan na yung virus. Kasama po yan sa kanyang ginagawang paglilinis sa kanyang sarili, di ba? Sinasabi, pinapurge okay. na. Opo. So ganito po, Nins, and Mix. Marami po tayong perspectives when it comes to man's relationship to the environment. So, ayoko naman sabihin na gaganti yung mundo. Ang mundo may pattern sa kanya. It has outlived for millions of years, for whatever it is, cosmic strikes, re-emerging diseases, volcanic eruptions, solar flares, electromagnetic blah blah blah. Nag-survive siya. And then here comes man. With all our arrogance, we destroyed nature.
I'm not worried really, Nins. I'm not really worried. Kasi ang nature, even if i-destroy, babalik siya. Parang ngayon, nakita ko siya ng pumutok 1990s, no? Nauka. And then, mga kasama kong artisano sa Bicol, sabi niya, ay, nasira na yung Perfecon. Alam mo ako, hindi ako siguro, sabi ko, babalik yan. Kasi ang nature, ganun siya. At totoo, bumalik. Ito nangyari sa Chernobyl. Yes. It was uninhabited Oo, nakita because ko there was a yun. nuclear Oo. meltdown. Ngayon, bumabalik ang buhay. I'm not worried with nature. I'm worried with you and me. Tayo. With all our Ayun. arrogance, pag nawala tayo, wala na. I think it's better mawala tayo kasi you being Christians, mabasa niyo sa Genesis 1, God created everything good. Nung the sixth day, He created man na chaotic yung environment. Nandun yung mga pagmimina, kung anong kasiraan. But I'm not worried. Mawawala tayo, but the earth will recycle again and will maintain its tinatawag na yung homeostasis, yung tamang status na ang buhay magkakaroon ng magandang circle of life. Opo. Ayun, But ang lalim na ng it's part of it. pinag-usapan natin, Doc Doc Ted, Doc Ted. kung saan na rin tayo na, pero sana nanonood yung mga Oo. estudyante, di ba? Para talagang marami Oo. tayong natutunan. Doc Ted, balik lang din po muli tayo sa disaster response. Para po sa mga pamilya, especially na malapit po dyan sa Albay. Muli, bukod po sa mga aking mga personal na mga dadalhin, mga go bag, ano po yung mga importante kung kailangan iprepara in the event po, no, na kumbaga magtuloy-tuloy po ito? Isa sa mga i-highlight natin, yung mga vulnerable sectors, vulnerable individuals, no, yung mga may kapansanan. Ginagawa din po namin to. Kung halimbawa, may maintenance kayo, bumili na kayo early on para just in case lang, meron kayong extra na, ano, kung in case mag-lockdown or whatever, kasi we need to evacuate en masse, no? Meron. Pangalawa, meron akong gustong i-remind sa inyo. Pag merong ashfall, sana wag lang. Kasi nangyari to 1990s, no? Grabe yung ashfall na tumama sa Tamalik, sa mga areas na yun. Huwag po natin basta linisan ng tubig. Magtulong-tulong po tayo, palahin niyo muna, huwag niyong itubig. Kasi pag itubig niyo yan, pumunta sa imbornal, magsisemento yan. Pagdating ng pagtag-ulan, pahain na tayo kasi wala na yung drainage natin. Number 2, huwag itubig pag nasa bubungan ng bahay kasi sa drain ng bahay, magsisemento. Takutin. Kaagad yung walisan, tapos linisan. Pag nalinis na, clear, saka natin tubigan. Pero kailangan clear yung... Yun ang yung- ibig sabihin ng wag dalawa. itubig. Huwag tubigan. Another Oo. thing, huwag niyong iwanan ang bahay ninyo na merong mga materials, yung mga ash na materials, no? Kasi nangyari po sa bag-out house namin, ayaw ko nang sabihin kung saang lugar, no? Natamaan din siya ng mayon konti, nabutas po siya. Nung dinalaw namin, talagang nabutas. Although, na-repair na ngayon, nagkapera kami, na-repair. No? So, yun po yung bantayan ninyo. Kailangan linis kagad. At pag naglinis So yung lahar kayo, na yan, kailangan talaga alisin, linisin, wag tubigan na hayaang mamaya bubuo siya uli at baka pumasok sa mga drainage po natin. So yan din po yung abiso nyo, lalo na rin sa may bandang Taal. Minsan na apektado rin po yung mga nakatira dyan. Pero Doc Ted, wala na po tayong oras pero maraming salamat as usual. Marami po kaming natutunan po sa inyo. Ulit. Doc Ted, thank you. Sige, Happy New Year. And God Happy bless New you both. Year. Ingat po. Thank you. Happy New Year. Yan po si Dr. Ted Esguera, ang ating emergency and disaster expert among other things na kaya niyang gawin. Pwede na rin science teacher, di ba? Malamang sa malamang. Oo. Professor, prof. 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 Ayan ha. Maraming salamat po. Magbabalik po kami ha, maya-maya lang.